Maghiwalay na lang tayo, Michelle. Yun ang saad ng asawa niyang si Jairo. Pagkatapos ng ilang buwan na paulit-ulit silang nagbabangayan. Bahagyang napayuko si Michelle. Sa sala, ilaw lang mula sa banyo ang nakabukas. Yon ang tanging tanglaw nila ng kanyang asawa. Nakahiga sa crib si Baby Lucas na 2 buwang gulang pa lang. Sa sahig na nasa tabi ng sofa si Leah. Pagod na pagod sa kakalaro buong araw. At sa gitna ng lahat ng yon, doon nakaupo si Michelle. Hawak ang isang unan sa dibdib, habang si Jairo ay nakasandal sa dingding na parang pagod na ring makipaglaban. Hindi na natin kaya, Michelle, sabi ni Jairo. Araw-araw, pareho tayong pagod. Pareho tayong umiiyak. Lagi tayong nag-aaway. Hindi agad nakasagot si Michelle. Sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang bawat salitang sinabi nito. Pakiramdam niya ay baliw na siya nitong mga nakaraang linggo. Kulang sa tulog, kulang sa lakas, at kulang sa pag-asa. Pero iba pa rin ang sakit kapag naririnig ng direkta. Hindi ako sumuko, sabi niya rito at puno ng sakit. Nahirapan lang ako, pero hindi ako sumuko. Bakit ka ganyan? Alam mo naman, di ba? Na-stress ako pagkatapos ng panganganak ko kay Lucas. Hindi ka man lang sumubok na pagtiisan ng ugali ko. Huminga ng malalim si Jairo. Hindi kita sinisisi, Michelle. Alam kong hindi madali. 2 ng anak natin, bagong panganak ka. Pero hindi rin ako okay. Wala na tayong ibang ginawa kundi ang mag-away. At aaminin ko na hindi na ako masaya rito. At tingin ko, ikaw rin. Tiningnan ni Michelle ang maliit na mukha ni Lucas na nasa crib. Pula pa ang pisngi at bahagyang nakabuka ang bibig. Isang inosenteng sanggol na walang kaalam-alam sa bigat na bumabagsak sa pamilya nito. Oo, bulong niya. Ako rin, hindi na masaya. Pero hindi ko akalain na aabot tayo dito. Umupo si Jairo sa harap niya. Malapit pero tila napakalayo. Michelle, co-parenting ang pinakamaayos na paraan. Para kay Leah at para kay Lucas. Tapusin na lang natin ang pagsasama nating dalawa. Para kay Leah, para kay Lucas. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya yon. Pero paano ang sa kanya? Paano ang kay Michelle na isang asawa at pinipilit na maintindihan ito? Paano naman gagana ang mga bagay na gusto mong mangyari, Jairo? Tanong niya at ngayon ay bumuka ang bibig niya. Parang sumabog lahat ng pinipigilan niyang emosyon. Uuwi ka lang tuwing weekend? O kapag may pera ka? Paano kapag may kailangan ng mga bata tapos hindi ka dumating? Paano ko ipapaliwanag sa anak natin na wala ka na rito? Napayuko si Jairo. Hindi ako mawawala sa kanila. Pero mawawala ka sa akin, pabulong niyang dagdag. Napatingin si Jairo at sa unang pagkakataon o buwan, marahil nakita ni Michelle ang parehong lungkot sa mga mata nito. Matagal na akong wala sa iyo, Michelle. Matagal na. Para siyang sinampal. At doon niya na-realize na matagal na rin pala niyang nararamdaman yon. Na kahit magkasama sila sa bahay, parang magkaibang mundo na sila. Kapag umiiyak si Lucas sa madaling araw, mag-isa siyang bumabangon. Kapag hinihingi ni Leah ang atensyon ng ama nito, si Michelle ang sumasalo ng sama ng loob ng bata. Kapag may problema sila sa pera, si Michelle ang unang nasasaktan, nadudurog at nagrereklamo. Si Jairo, matagal nang hindi umuuwi ng buo sa tahanang gusto lang naman niyang ibigay dito. Pero iba pa rin kapag pinapangalanan na lahat ng yon. Iba na kapag nais ng panindigan ang paghihiwalay. Michelle, tawag ni Jairo at dahan-dahang inaabot ang kamay niya. Ayokong maging magkaaway tayo. Ayokong lumaki ang mga bata na nakikita tayong nag-aaway palagi. Hindi ba mas okay to? Kung makapagsabi si Jairo, para bang kontrata lang ang nangyari sa kanila at hindi isang relasyon.
Parang arrangement at hindi pagsasama sa matagal na panahon. Kung yan ang tingin mong tama, sabi ni Michelle, pilit na pinapakalma ang sarili pero nanginginig ang kamay. Sige. Hindi man lang niya napigilan ang luha nang tuluyan ng ngumiti si Jairo. Hindi masaya, hindi malungkot, pero isang uri ng ngiti na nagsasabing mabuti na lang at natapos na rin. Mas masakit yon kaysa sa kahit anong salita dahil para bang puro masasakit lang ang naaalala ng kanyang asawa sa kanilang pagsasama. Tumayo si Michelle. Mag-iimpake ka na ba ngayon? Mas mabuti na siguro habang tulog pa sila, sagot ni Jairo at tumayo na rin. Pinanood niya ito habang pumapasok sa kwarto nila na magiging dating kwarto na lang nila sa oras na umalis ang kanyang asawa. Narinig niya ang pagbukas ng aparador, ang paghila ng mga hanger, ang kaluskos ng bag na inaayos. Doon nagsimulang sumikip ang dibdib niya. Yun na talaga sa ilang buwan nilang pag-aaway at pagsisigawan. Para bang isang himala na naghiwalay sila ng maayos at kalmado. Siguro pareho na lang talaga silang pagod at sukong-suko. Nilapitan niya ang crib ni Lucas at marahang hinaplos ang braso ng anak niya. Anak, bulong niya. Patawad kung hindi kami naging sapat ni Papa. Hindi siya naghahanap ng perpektong pamilya. Gusto lang niya ng bahay na hindi wasak. Gusto lang niya ng kasama sa hirap. Gusto lang niya ng sandalan. Pero mukhang hindi yon kaya ni Jairo. Ilang minuto pa, lumabas si Jairo na may dalang maliit na duffel bag. Talagang handa ang asawa niya na bitiwan na lang siya ng ganoon-ganoon na lang. Michelle, tawag ni Jairo. Salamat sa lahat. Hindi ko sinasabing wala kang ginawa. Alam kong binigay mo ang lahat. Pero hindi yun sapat para bumalik ang saya niya. Hindi sapat para manatili ito. Tumango lang si Michelle. Ingat, hindi niya kayang magsalita pa. Baka sumabog na lang siya. Tumungo sa pintuan si Jairo. Hawak nito ang doorknob habang nakatalikod kay Michelle. Pagbukas nito ng pinto, malamig na hangin ang pumasok. Bago umalis, tumingin pa ang asawa kay Michelle. Babalik ako para sa mga bata, mahinang sabi nito. Hindi ko sila pababayaan. Alam ko. Lumabas si Jairo at dahan-dahang isinara ang pinto. At doon lang tuluyang bumigay si Michelle. Napasandal siya sa dingding at halos mahulog sa sahig. Tahimik siyang humikbi, takot na marinig ni Leah at takot na magising si Lucas. Pero hindi niya makontrol ang bigat, sakit at ang pagkabigo. Sa utak niya, paulit-ulit ang tanong kung hindi ba siya mahalaga, kung hindi ba sapat ang pamilya nila, kung ano pa ba ang kulang niya. Pero kasabay ng sakit, may kakaibang pahinga rin siyang naramdaman. Parang may tinanggal na kadena sa leeg niya. Parang may puwang na ulit para huminga. Tapos na ang paulit-ulit na pag-aaway. Tapos na ang sigawan, ang tampuhan at ang pagmamakaawa na ayusin pa. Tapos na ang pag-asang babalik ang dating sila. Huminga siya ng malalim, pilit inaayos ang sarili para hindi magising ang dalawang bata. Lumapit siya kay Leah at inayos ang kumot nito. Nandito lang ang mommy. Lumapit siya sa crib ni Lucas at marahang binuhat ito. Naramdaman niya ang init ng maliit na katawan ng anak at ang paghinga nitong mabagal at malalim. Lucas, bulong niya at pinipilit maging matatag. Kakayanin nating dalawa to, tayong tatlo, nandito lang ako palagi para sa inyo. Humigbit ang yakap niya sa anak. Kahit pagod, kahit wasak, at kahit durog-durog, may bagong apoy sa dibdib niya. Isang apoy na hindi niya naramdaman nitong mga nakaraang buwan. Hindi dahil malaya na siya, kundi dahil alam niyang kailangan siya ng mga anak niya ng buong buo. Isang umaga, pagmulat niya, nakaramdam agad si Michelle ng bigat sa katawan.
Hindi lang dahil sa pagod, kundi sa pag-iisa. Umuungol si Baby Lucas sa tabi niya, nag-iinat at naghahanap ng gatas. Sa sahig, nakasiksik sa foam ang maliit na katawan ni Leah at nakayakap sa lumang stuffed toy. Mas gusto kasi nito na matulog sa medyo matigas na foam kaysa sa malambot na kama. "Good morning, anak." Mahina niyang bulong kahit alam niyang hindi pa talaga gising ang dalawang bata. Binuhat niya si Lucas, kinapa ang bote at tumingin sa orasan. 6:00 na pala ng umaga. Isang araw na naman na magpapagod siya para sa kanyang mga anak. Pero wala siyang reklamo o wala siyang karapatang magreklamo. Yon ang pinili niyang buhay. Ibinaba niya sa crib si Lucas pagkatapos linisan ng bihisan. Maya-maya ay nagising na rin naman si Leah. Pagkapakulo niya ng tubig, nagsimula nang magtanong si Leah ng kung ano-ano. "Mommy? Mommy? Mommy, nasan po si Daddy?" Napasinghap si Michelle. "Wala si Daddy mo dito, anak. Nasa bahay niya." Si Leah na 3 taon pa lang ay hindi pa marunong makaunawa ng mga bagay na katulad nun. Tumangulang ito at muling nagtanong. Bakit? Mommy, bakit?" Huminga siya ng malalim. "Kasi may trabaho si Daddy ninyo, makikita rin natin siya, okay?" Maya-maya ay umiyak ulit si Lucas, kaya naman agad niyang binuhat. Habang nilalakaran niya ang maliit na kusina, bitbit si Lucas sa isang braso at hawak ang bote sa kabila. Ramdam niya ang paghapdi ng balikat sa likod. Sa dami ng puyatan, masakit ng bawat galaw. Hindi pa siya fully recovered mula sa panganganak, pero hindi naman tumitigil ang mundo para magpahinga siya. Nanay siya at hindi naman sa pagbubuntis natatapos ang pagiging ina. Nagprito siya ng itlog para kay Leah. Naglagay ng kaunting ketchup at inilapag sa mesa. "Mommy, kumain ka rin po." Napatingin siya sa oras. Wala pang kahit isang kutsarang pagkain sa tiyan niya mula kahapon ng hapon. Pero naramdaman niya rin ang panginginig ng kamay niya. Kulang siya sa tulog at kulang sa kain. Habang natutulog si Lucas bago magtanghali, binuklat niya ang envelope ng mga bayarin. Nandoon ang para sa kuryente, tubig, wifi, upa ng bahay, gatas, diaper, vitamins at groceries. Parang listahan na walang katapusan. Napapitlag siya nang makita ang total. Paano ko to hahatiin hanggang sa susunod na sweldo ni Jairo? Hiwalay na kami pero sana ganun pa rin ang sustento niya. Alam niya namang wala akong trabaho. Hindi ako makakakilos ng maayos dahil sa mga bata. Hapon na nang may kumatok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto at bumungad si Jairo sa kanya. Medyo mas presentable ang itsura nito ngayon. Nalinis ang buhok, mukhang bagong ligo at nakaputing t-shirt. May daladalang diaper, 2 lata ng gatas at supot ng groceries. Heto, malamig na bati nito. "Kumusta?" Sagot ni Michelle. "Pasok." Ngunit hindi pumasok si Jairo. Umiling lang ito sa kanya. "Saglit lang ako, may lakad pa. Talagang dumaan lang ako rito para iabot ito. Saka ang allowance at mga bayarin dito sa bahay." Bumilis ang tibok ng puso niya. Umaasa pa rin pala siya na may oras ito sa kanila. Na may oras pa rin ito para sa kanya. Pero mukhang hanggang doon na lang talaga sila. "Gusto mo bang makita si Lucas? Tulog lang, gigisingin ko na." "Wag na, next time na lang." Sagot nito ng mabilis at parang ayaw magtagal. May kung anong kumislot sa puso niya. Tumikhim si Jairo. "May pera ka pa ba? Etong para sa mga bata." "Jairo," mahina niyang tawag. Kumusta ka?" Napaawang ang bibig ni Michelle nang tanungin niya yon. Sandaling natigilan si Jairo. "Ayos lang. Sige, aalis na ako." Paglingon nito papalayo, doon tumulo ang luha ni Michelle. Pag alis ni Jairo, umupo siya sa sofa, yakap si Lucas,
habang si Leah ay naglalaro ng luma nitong blocks. "Mommy?" tanong ni Leah. Tumigil sa paglalaro at tinapik ang tuhod niya. "Mommy, lungkot ka?" Pinahid ni Michelle ang luha ng mabilis at parang may gustong itago. "Hindi anak, napagod lang si Mommy." Pero hindi yun totoo. Pagod siya, oo, pero mas pagod ang puso niya. Habang nakapikit siya, hindi niya mapigilang alalahanin ang mga panahon na kumpleto pa sila at mahal na mahal siya ni Jairo. Ang pag-uwi ni Jairo matapos ang trabaho, ang amoy ng katawan nito na halong pagod at pawis. Ang paghiga nilang sabay sa kama kahit hindi na sila nag-uusap ng masyado. Pagsapit ng gabi, habang tulog ang mga bata, doon siya napupuno ng bigat. Tahimik ang buong bahay. Walang boses ni Jairo, walang yabag, walang kahit anong ingay kundi electric fan at mabagal na pag-ungot ni Lucas. Sa gitna ng kadiliman, tinitigan niya ang dingding na parang tinatanong, "Ano bang mali? Ano bang kulang? Ano bang hindi ko nakita?" Pero wala siyang nakukuhang sagot. Pinasadahan niya ng tingin ang litrato sa aparador. Kasal nila yon, masaya sila nun. Bata pa sila at maraming pangarap para sa pagsasama nila. Pero nang mas bumigat na ang responsibilidad at mga inaasahan, doon na nagkaroon ng pagod, ng pagsuko at maraming problema. Halos hindi niya na namamalayan na lumipas na pala ang 1 taon simula nang maghiwalay sila ni Jairo. Medyo malaki na si Lucas, pumapasok na rin sa nursery si Leah. Pero si Michelle, nananatili pa rin na mag-isa ang puso at malamig ang bawat gabi. Isang hapon, dumaan na naman si Jairo sa bahay nila. At katulad noong nakaraan, maayos na ulit ang asawa niya. Hindi na ito ang pagod at walang tulog na Jairo na nakikita niya nitong mga nakaraang buwan. Ngayon, maayos ang bagong gupit na buhok, nakasuot ng bagong t-shirt, mabango, hindi amoy trabaho, hindi amoy pawis, kundi amoy cologne na halatang bago. At may ngiti sa labi nito na hindi niya nakita ng matagal. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Napabuntong hininga siya ng dahil doon. "Uy," sabi ni Jairo na parang wala lang. "Hi," mahinang sagot ni Michelle. "Ang aga mo ah." "May dadaanan lang ako dito sa area, kaya dumiretso na rin ako." Tumango siya pero napansin niya agad ang pagbabago. Masaya at masigla si Jairo ngayong hiwalay na sila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa, mainis o masaktan. "Bagong gupit?" tanong niya at pinilit maging kaswal. Tumingin muna ito sa sahig bago bahagyang ngumiti. Oo, nagpagupit ako kanina." "Ang bango mo ah," dagdag ni Michelle nang hindi niya napigilang sabihin. At doon, napansin niyang umiwas ng tingin si Jairo na parang nahuli na may itinatago. "Oh, wala, nag-spray lang," mabilis na sagot nito. Pero ramdam niyang iba. Iba ang kilos, iba ang ayos, at iba ang aura. Habang kinukumusta ni Jairo ang mga bata, tumayo lang si Michelle sa kusina at pinagmamasdan ito mula sa malayo. Nakipaglaro si Jairo kay Leah at nagtatawanan ang mga ito. Kahit paano, masaya siyang makita yon. Pero isang bagay ang hindi mawala sa ulo niya. Para kanino ka nagpagupit? Para kanino ka bumango? Para kanino ka nag-ayos? Hindi siya dapat nagsiselos. Naghiwalay na sila. Kasal lang sa papel ang natira. Responsibilidad lang ang nag-uugnay, pero bakit ang sakit-sakit? Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niyang nag-vibrate ang cellphone ni Jairo. Kinuha nito yon mula sa bulsa ng mabilis at parang binatang nasasabik. "Wait lang ah," sabi nito kay Leah at tumayo. Lumakad papunta sa pinto at bahagyang lumabas sa may hallway. Pero naiwan ang pinto na nakabukas ng kaunti. Napatigil si Michelle. Hindi niya ugaling makinig ng usapan ng may usapan, pero nang bumulaga ang unang salita,
parang tinamaan siya ng kidlat. "Hello, babe?" Bungad ni Jairo sa kausap nito. Hindi niya masyadong narinig ang sagot sa kabilang linya, pero rinig niya ang boses. Boses ng babae na malambot. Hindi niya kilala kung sino, pero alam niya kung ano yon. Hindi, dito lang ako. Binisita ko lang ang mga bata." Sabi ni Jairo, may halong lambing na matagal na niyang hindi narinig mula rito. May mahinang sagot mula sa babae, pero sapat para maramdaman niya ang kirot. Oo, later. Hinay-hinay lang," sabi ni Jairo habang natatawa. At doon siya tuluyang nanghina. Parang may kumurot sa sikmura niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa puso. Hindi niya alam kung tatayo siya, aalis o sisigaw. Mabilis siyang bumalik sa kusina, kunwari abala at kunwaring hindi niya narinig ang kahit na ano. Pero nanginginig ang daliri niya sa paghawak ng tasa. Ilang segundo pa, pumasok ulit si Jairo. Nakangiti at parang walang nangyari. "Michelle, may tubig ka ba dyan?" Napatingin siya sa mukha nito. Ang mukha ng lalaking minsan ay naging mundo niya. "Meron, kuha ka na lang." Naghintay siya hanggang sa maghanda na itong umalis. Karga ni Jairo si Lucas at hinahalikan sa noo. Tinapik din ang ulo ni Leah. At habang nagbabalik na ito ng sapatos, hindi na siya nakapagpigil. "Jairo," tawag niya rito. Napalunok si Michelle. "May girlfriend ka na ba?" Bahagyang natigilan si Jairo. Nagkatinginan sila sandali at sumagot ito. "Oo, may girlfriend na ako." Umawang ang bibig niya. "Gano'n na kayo katagal?" Umangat bahagya ang balikat ni Jairo. "Mga ilang linggo pa lang." "Ilang linggo?" Hindi niya napigilang ulitin. "1 taon pa lang tayong naghihiwalay. May iba ka na agad?" "Michelle," buntong hininga nito. "Hindi ko naman to planado. Nagkita lang kami, nag-usap at nahulog ang damdamin ko. Ano bang aasahan mo? Magkakabalikan pa tayo. Matagal na tayong hiwalay. Wala na nga akong nararamdamang pagmamahal sa'yo. Pabalik-balik lang ako kasi nandito sa poder mo ang mga anak natin." Tumango na lang si Michelle. Kahit gustong-gusto niyang awayin ang asawa niya. Kahit gustong-gusto niyang sabihin na hindi pwede at masakit yon para sa kanya. "Okay," sabi na lang ni Michelle. "Masaya ka ba?" Napatitig sa kanya si Jairo at parang hindi inaasahan ang tanong. "Oh, masaya ako." Doon bumigay ang puso niya. Good. Sana okay kayo." Napabuntong hininga si Jairo. "Michelle, ayoko sanang maramdaman mong..." "Wala." Umiling siya agad. "Wala kang kailangang i-explain. Co-parenting na lang tayo, 'di ba? Sabi mo." Natahimik si Jairo bago muling nagsalita. "Sige, alis na ako." Hindi siya sumagot. Pinanood niya lang itong lumabas. Pinanood ang likod nito, ang mga hakbang at ang pinto na dahan-dahang sumara. Habang natutulog si Lucas sa dibdib niya at si Leah ay nasa gilid. Nanonood ng cartoons, napatingin si Michelle sa kisame. Tahimik lang siyang lumuluha. Hindi siya humahagulgol, hindi sumisigaw at hindi nagwawala gaya ng dati. Hindi niya alam kung sakit ba, selos, galit o lahat-lahat. Basta may kirot na hindi niya maipaliwanag. Masakit sa dibdib, sa tiyan, sa leeg, sa ulo. Para siyang sinuntok kahit wala namang pisikal na nananakit sa kanya. Isang umaga, habang naglilinis ng bahay, nakita niya sa salamin ang kanyang itsura. Napabuntong hininga siya. Gulong-gulo ang buhok ni Michelle. Tuyo ang labi at may bahid pa ng tuyong gatas ang lumang t-shirt. "Ang ganda, Michelle," bulong niya sa sarili at may halong pang-aasar. "Ang ganda-ganda mo." Hindi siya natawa. Wala siyang lakas para tumawa. Nakahawak siya sa gilid ng salamin habang tinititigan ng sarili. Para bang isang estranghero ang nasa harapan niya.
Hindi ang babaeng minsan ay halatang halata ang kumpiyansa sa bawat ngiti. Hindi ang babaeng naglalakad noon na may bango na halos tumatagal buong araw. Ngayon, amoy gatas at pawis na siya palagi. Umupo siya sa sofa, kinuha niyang cellphone at sinubukang mag-scroll sa gallery. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yon, pero hinayaan niya na lang. Pag-open niya, sumalubong agad ang mga lumang larawan. Si Michelle noong hindi pa sila nagkakakilala ni Jairo. Siya noong nasa early 20s pa. Siya noong naka-makeup na, naka-heels at naka-dress. 25 pa lang naman siya. Maaga rin kasi siyang nagpabuntis at nag-asawa. Ni hindi niya na natapos ang college. "Sino ka na ngayon, Michelle?" Tahimik niyang tanong. "Nasaan ang babaeng yan?" Hinawakan niya ang pisngi niya sa salamin at sinusubukan tandaan ang pakiramdam. Noon, ang dami niyang nagagawa. Nakakapag-ayos, nakakapunta kung saan-saan at nakakapagpahinga ng maayos. Ngayon, sa bawat gising ni Lucas, parang may bahagi sa kanya na muling napuputol. Kapag inaasikaso niya si Leah papuntang school, hirap na hirap siya palagi. At sa gitna ng katahimikan ng umaga, hindi niya mapigilan ang sumulpot na tanong. Ano kaya ang itsura ng girlfriend ni Jairo? Napalunok siya. Sinubukan niyang iwaksi pero para bang dumidikit sa likod ng utak niya ang tanong na yon. Bata kaya? Sigurado walang eye bags? Malamang walang iniintinding mga anak, walang puyat, walang bigat na bitbit sa dibdib. Maganda siguro. At ako, mukha ng ewan. Nagsimulang uminit ang mata niya, pero pinigilan niyang umiyak. Nakakapagod ng umiyak. Sobrang pagod na siya. Bumalik siya sa gallery. Nag-scroll pa ulit. Mas lalo siyang nalungkot. Puro dating siya, dating katawan, dating saya. Walang bakas ng pagod, walang bakas ng takot, walang bakas ng pagsisisi. Narinig niya ang pag-iyak ni Lucas kaya agad siyang tumayo. "Baby, gising ka na?" Pinuhat niya ang anak, inamoy ang buhok nito, at sa sandaling yon, kahit papaano ay nagkaroon ng init ang puso niya. Pero kahit mahal na mahal niya si Lucas, hindi nawawala ang kaba at lungkot na nakasiksik sa likod ng pagod. Nang sumapit ang hapon, tulog na ang bata para sa siesta ng mga ito. Nakaupo siya sa sahig, pinapaikot ang laruan ni Lucas habang pinapanood ang mga anak, unti-unti siyang kumalma. Nakaupo siya ulit sa tapat ng salamin at hinaplos niya ang mukha. Kung may girlfriend nga siya, sigurado mas maganda yon kaysa sa akin. Siguradong mas pipiliin niya yon. Napabuntong hininga na lang si Michelle. Dahil sa lumalaking insecurities, muli niyang naisipang mag-ayos. Nagkaroon siya ng time dahil nasa school pa naman si Leah. Si Lucas naman ay tulog ulit. Habang naglalagay ng makeup, bahagya siyang napangiti. "Kaunti lang para hindi halata," sabi niya sa sarili. Pinalansya niya rin ang buhok niya at paulit-ulit na sinuklay. Nang makita niya ang itsura sa salamin, parang siya ulit ang dating dalaga na nakilala ni Jairo noon. "Sino ka?" tanong niya sa sariling refleksyon habang natatawa. "Oh my God! Michelle, buhay ka pa pala." Sa gitna ng mumunting glow up na yon, tumunog ang cellphone niya. Naka-flash ang pangalan ni Jairo doon. "Papunta na ako. Nasa gate na. Lalabas si Leah. Ako nang susundo." Napahinto si Michelle. Biglang may kumabog sa dibdib niya. Makikita niya tong kaunting ayos na to. Mapapansin kaya niya? Pinigilan niya ang sarili na ngumiti ng sobra. Ayaw niyang magmukhang umaasa. Pero ang totoo, umaasa siya. Sobrang umaasa ang puso ni Michelle na mapansin siya ng kanyang dating asawa. Naglakad siya palabas ng apartment habang akay si Lucas at sumalubong sa kanya ang hangin ng hapon. Pagdating niya sa tapat ng gate, nakita niya agad ang kotse ni Jairo na nakaparada. Kaswal lang itong bumaba. Nakasuot ng hoodies at jeans.
Pero kahit ganun, may dating pa rin talaga. "Mommy!" Nakangiting bulalas ni Leah. Tumingin si Jairo sa mukha niya ng diretso. Bakas ang gulat sa mukha nito at umawang ang bibig. Napatitig ito ng matagal sa kanya. Pero pagkatapos, mabilis din itong ibinalik sa ayos ang mukha. Pero sapat na yon, sapat na para maramdaman ni Michelle na biglang uminit ang pisngi niya. "Uy," sabi ni Jairo. Nag-aayos ka? May pupuntahan ka?" Hindi naman. Ano lang, lip tint lang. Trip ko lang mag-ayos." Saglit siyang natawa. "Namiss ko lang yung dati kong itsura." Hindi agad sumagot si Jairo. Tinitigan siya saglit at parang may iniisip. Bagay naman." Napatingin siya sa kalsada. Pilit pinipigilan ang ngiti. Nakakabaliw ang salitang yon. Pakiramdam niya, bumabalik siya sa dating Michelle na nagsisimula palang mahulog kay Jairo. "Nag-ayos ka, Mommy?" Tanong ni Leah habang pumapasok sila sa loob. "Ang ganda mo, Mommy." Ngumiti si Michelle. "Salamat, anak." Simula noon, palagi na siyang nag-aayos kapag may pagkakataon. Kapag alam niyang darating si Jairo, agad siyang naghahanda. Mabilis ang pintig ng puso ni Michelle habang nakatayo sa harap ng salamin. Isang simpleng fitted top lang ang suot niya. Kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan. Bahagya niyang inayos ang buhok, suklay lang at kaunting hair oil para hindi magbuhol-buhol. Pinahiran niya ng manipis na powder ang mukha at kaunting lip tint. "Okay na to," bulong niya. "Natural lang, hindi ako mukhang nag-effort." Narinig niyang tumunog ang gate. Huminga siya ng malalim, nag-spray ng pabango at saka lumabas ng pinto na dala si Lucas. Pagbaba ni Jairo, hindi niya naiwasang tingnan kung titingin ito sa kanya gaya ng dati. Pero si Jairo ay diretso agad kay Leah na kumakaripas ng takbo papunta rito. "Daddy!" Sigaw ni Leah at yumakap agad. Ngumiti si Jairo na tuwang-tuwa. "Kumusta ang school, anak?" Sumingit agad si Michelle. "Hi!" Tumingin si Jairo sa kanya ng ilang saglit. Halos wala siyang emosyong nakita sa mukha nito. Parang may tumiklop sa dibdib ni Michelle. Bahagya siyang nadismaya sa reaksyon nito. Sa loob ng bahay, habang inaabot niya ang diaper bag kay Jairo, nag-attempt ulit siya ng makipag-usap. "Teka, bago ka ulit gupit?" Oo, kahapon lang." Tinago ni Michelle ang pagdadismaya sa pamamagitan ng pagngiti kay Lucas. Pero hindi siya sumuko. Kinabukasan, nag-effort siya ulit. Simple lang, isang light-colored na top na may magandang tela at ponytail na malinis tingnan ang get-up niya. Humarap siya sa salamin at nagtanong sa sarili. Hindi naman to masyadong halata, di ba? Mas maganda siyang tingnan ngayon kesa sa mga huling buwan. At yon ang ipinagmamalaki niya kahit papaano. Nang dumating si Jairo, nakaupo siya sa sofa habang nasa playmat si Lucas. "Hi," sabi ni Michelle at may maliit na ngiti. Tumingin si Jairo sa kanya. Heto ng allowance at ang panggatas." Sa mga sumunod na araw, parang naging routine na ang paghahanda niya. Parang may exam siya palagi. Parang may misyon. Palagi na siyang nagsusuklay, inaayos ang kilay, naglalagay ng kaunting blush on, nagpapalit ng mas maayos na damit, at nag-i-spray ng pabango. Tapos, hihinga ng malalim at aasa na kahit kaunti lang ay mapapansin siya ng dating asawa. Pero ang mga reaksyon ni Jairo, laging pareho, malamig, formal, at parang ayaw mapalapit sa kanya. Minsan tumitingin, pero mabilis namang umiiwas. Isang araw, pagpasok ni Jairo, habang inaabot ni Michelle ang bote ni Lucas, dumausdos ang strap ng fitted top niya sa balikat. Hindi sinasadya yun, pero pareho silang nagulat ni Jairo. Agad niyang inayos ang strap. Sorry, tumikhim si Jairo at umiwas ng tingin. "Okay lang." Pero ramdam ni Michelle ang tensyon. "Michelle,
Mukhang hindi na nakatiis si Jairo. Nakangiti pa si Michelle dito. Pero ang sumunod na mga salita, parang sampal talaga sa kanya. Huwag mo nang gawin yan. Napatigil si Michelle habang hawak ang bote ni Lucas. Ano bang ginagawa ko? Tumaas ang kilay ni Jairo, parang nahihiya pero matigas ang boses. Yung pag-ayos mo, alam mo na. Biglang umikot ang sikmura ni Michelle. Hindi ko gets. Michelle, alam ko kung anong ginagawa mo. Halata namang nangaakit ka. Inaakit mo ako. Alam mo namang may relasyon na ako. Ayoko magselos si Riva. Saad ni Jairo sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapagsalita. Namula ang mukha niya. Hindi sa hiya, kundi sa sakit. Jairo, mahina niyang sabi. Nag-aayos lang naman ako. Hindi ako... Michelle, please. Putol ni Jairo at seryoso ang tono. Huwag mo nang pilitin. Hindi na tayo at ayoko ng gulo. Nakatayo lang si Michelle at nakatitig sa kawalan. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi makagalaw. Hindi makapaniwala na ganoon kababa ang tingin nito sa kanya. Kung makapagsalita ito, para bang siya ang anay na sumisira sa relasyon nito sa bagong girlfriend. Gayong si Michelle naman ang totoong asawa. Nang hindi siya makasagot, tumango si Jairo at nagpaalam na sa mga bata. At umalis na parang walang nangyari. Pagkasara ng pinto, parang bumagsak ang mundo ni Michelle. Dahil sa natanggap na mga salita mula kay Jairo, hindi talaga siya mapakali. Hindi niya matanggap na natapakan ang ego niya bilang asawa nito ng ganoon na lang. Nakaupo siya sa sofa habang nasa harap niya ang lumang laptop. Ang mga bata ay abala sa paglalaro kaya hinayaan niya na muna. Ngunit sa loob niya, hindi ganoon katahimik. Nako-curious kasi talaga siya kung sino ang girlfriend ni Jairo na si Riva. Hindi ko siya pwedeng hayaan. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong makita kahit online lang kung sino siya. Binuksan niyang laptop at nag-search. Tiningnan niya ang friends list ni Jairo sa lahat ng social media accounts. Ilang click lang at nakita niya ang profile ni Riva. Nagulat siya nang makita ang dalaga. Kahit pictures pa lang, alam niyang maganda talaga si Riva. Nakangiti, confident at nakasuot ng stylish na damit. Tila walang iniintinding responsibilidad o problema at talagang aesthetic ang mga posts. Parang sinasakal si Michelle. May halo yung selos, galit at takot. May bahagi sa kanya ang nais itapon ng laptop at sumigaw sa lahat. Ngunit may isa pang bahagi na naglalaban sa kanya na kailangan niyang makipag-usap. Kinuha niyang cellphone, binuksan ang messaging app. Nagsimula siyang mag-type ng mensahe para kay Riva. Ako nga pala ang asawa ng boyfriend mo. Ilang minuto lang ay nag-reply si Riva. And so, hiwalay na kayo. Accept mo na. Hindi ko alam ang point kung bakit kailangan mo pang sabihin sa akin ang mga bagay na alam ko na. Napapikit si Michelle. Hindi niya matanggap. Hindi niya maintindihan. Siya ang asawa pero mas mukha pang legal kung umasta ang bagong girlfriend ni Jairo. Ramdam niya ang init sa dibdib. Parang may apoy na unti-unting kumakalat. Inis na inis siya rito. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Bulong niya sa sarili. Kung ayaw niyang makita ko, kung gusto niyang sabihin na wala akong halaga, ipapaalala ko sa kanya na ako naman talaga ang legal na asawa. Hindi niya alam kung ano ang susunod. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi siya papayag na basta na lang mawala si Jairo. Oo at pinakawalan na siya nito, pero mag-asawa pa rin sila at may mga anak sila. Hindi ka dapat ganito. Hindi ako irrelevant sa buhay ng asawa ko. At alam ni Jairo yan. Kung makaasta ka, para namang ikaw ang pinakasalan at sa'yo nagkaroon ng mga anak. Wala nang naging sagot si Riva. Ngumisi naman si Michelle. Iniisip na napiko niya ang bagong girlfriend ni Jairo. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang gusto niya.
Pero para sa kanya, mahal niya pa rin ang asawa niya at gusto niyang mabawi ang dapat na sa kanya. Isang gabi sa apartment, mahimbing nang natutulog si Lucas. Si Leah naman ay abala sa kwarto. Naglalaro ng dolls at nagkukulay sa coloring books. Nandoon si Jairo at mukhang doon matutulog. May lagnat din kasi si Lucas kaya babantayan nilang pareho. Habang inaalis ni Michelle ang baso sa rack, sinadya niyang sumabay sa kilos ni Jairo. Ang kanyang braso ay bahagyang humipo sa braso nito. Sorry, bulong niya, pilit na ginagawang parang natural lang. Okay lang. Sagot ni Jairo at mabilis na inalis ang kamay. Naglakad siya sa sala, suot ang fitted top at pajama na manipis ang tela. Hindi labis, hindi rin bastos, pero sapat para ipakita ang kurba niya. Ang katawan na naging paborito ni Jairo noon. Bawat kilos ni Michelle, bawat pag-ikot ng ulo, bawat maliit na tawa sa mga biro ni Jairo ay nagiging intentional para sa kanya. Isang gabi ulit, matapos silang mag-dinner, nakaupo sila sa sofa. Tulog na ang mga bata sa kwarto, tahimik ang paligid at biglang napansin ni Michelle ang matagal na nilang pinipigilang tensyon. Tinitigan niya si Jairo. Mabilis na tumibok ang puso ni Michelle. May problema ba? Bakit ka nakatingin? Napalunok si Jairo. Alam niya ang emosyon sa mga mata nito. Alam niya na yon, kaya nga nagkaroon silang dalawa na anak. At hindi niya alam kung paano. Ngunit ang tingin na yon ay humantong sa isang halik. Mabilis, ngunit puno ng damdamin. Isang halik na matagal nang pinigilan. Isang halik na puno ng alaala at init. Michelle, bulong ni Jairo. Nanginginig ang boses at parang hindi makapaniwala. Jairo, huwag kang lumayo, sagot ni Michelle at mas hinila pa ang asawa niya papalapit. Wala namang mali rito. Ako naman ang asawa mo. Namiss kita. Hindi mo ba ako namimiss? Muling nagpatuloy ang halik. Hindi na nila namalayan ng oras. Ang init ng katawan nila, ang bahagyang pagpipigil, ang kabog ng puso, lahat ay nagdudulot ng kakaibang sensasyon kay Michelle. Nang bumaba ang haplos ni Jairo sa kanyang katawan at tila gustong alisin ang kanyang mga saplot, alam niyang doon na bumigay ang dati niyang asawa. Lihim siyang napangiti nang buhatin siya nito at dinala sa kwarto nila. Kinaumagahan, sa kanyang pagmulat, ang unang nakita ni Michelle ay si Jairo. Nakatalikod ito, nag-aayos ng pantalon at isinuot ng mabilis ang t-shirt. Halatang nagmamadali. Ang aga mo naman, hindi niya napigilang sabihin. Napatalon ng kaunti si Jairo nang marinig ang boses niya. Sabay lingon at halatang nagulat, nagising na siya. Michelle, sabi nito, sabay iwas ng tingin. Kailangan kong umuwi. Dapat umalis na ako. Umupo si Michelle, bahagyang inilapit ang kumot sa dibdib. Bakit naman? Huwag ka nang umuwi. Dito ka naman nakatira dati, di ba? Kung makaiwas ka ng tingin, para namang nakagawa ka ng kasalanan. Hindi sumagot si Jairo. Huminga muna ito ng malalim at parang nag-iipon ng lakas. Mali ang nangyari kagabi. Hindi dapat nangyari yun. Napakunot ang noo ni Michelle. Mali? Paano naging mali? Ako ang asawa mo. Hindi ka nangaliwa. Walang kasalanan doon. Mag-asawa pa rin tayo sa papel. Michelle, napapikit si Jairo. Hiwalay na tayo. Matagal na tayong hiwalay. Hiwalay sa damdamin. Mabilis niyang sagot. Pero hindi sa papel. Ako pa rin ang asawa mo. May nangyari sa atin kagabi kaya alam kong may natitira ka pa rin pagmamahal para sa akin. Wala na akong pagmamahal sa'yo, sagot ni Jairo at medyo mataas ang boses. May girlfriend ako. Siya nang mahal ko at hindi ikaw. Tahimik si Michelle ng 2 segundo bago nagsalita ulit. Si Riva, kung talagang mali, bakit hindi mo ko tinulak kagabi?
Kung mas matimbang ang pagmamahal mo dyan sa pinagmamalaki mong girlfriend, bakit ka pumayag sa akin kagabi? Ano yon? Okay lang na ako ang ikama mo, pero ang puso mo na sa ibang babae? Anong klaseng pagmamahal yan? Natigilan si Jairo. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Bakit hindi ka umiwas? Dagdag ni Michelle. Tumatayo na mula sa kama. Hawak pa rin ang kumot pero diretso ang mata. Bakit mo ako hinalikan pabalik? Bakit mo ako binuhat papunta sa kwarto? Bakit? Michelle, Putol ni Jairo at halatang nahihirapan. please, wag mo nang gawing mas mahirap para sa akin to. Hindi siya tumigil. Lumapit siya. Hinawakan ang braso nito. Mabagal at parang sinasadyang pahirapan ang lalaking halatang hirap ng huminga. Hindi ko naman ginagawang mahirap, bulong ni Michelle. Inuulit ko lang ang totoo, kung ano talaga ang totoo sa ating dalawa. Asawa mo ko at walang mali rito. Sinubukan ni Jairo na umatras, pero mukhang mahina pa rin ito pagdating sa kanya. At doon, pinatunayan niya ang kanyang punto. Hinilan niya si Jairo palapit at inilapit muli ang mga labi. Hindi agresibo at hindi rin desperado. At gaya ng inaasahan niya, hindi nakapagpigil si Jairo. Hinawakan siya nito sa bewang ng mariin, sabay gumanti ng halik. Parang buong umaga na nitong pinipigilan, pero sa isang iglap lang, bumigay ulit sa kanya. Michelle, Bulong ni Jairo habang nakadikit pa rin ang noo nila. ano bang ginagawa mo? Ngumiti siya ng malambing pero may kaunting yabang. Pinapaalala lang ang kagabi at kung ano ba talaga tayong dalawa. Agad kumala si Jairo ng mabilis at parang napaso. Tumalikod ito, huminga ng malalim at kinuha ang susi sa bulsa. Kailangan ko na talagang umalis. Hindi na pinigilan ni Michelle ang dating asawa. Ngunit hindi niya rin tinago ang ngiti. Pinanood niya itong maglakad papunta sa pintuan. Kita ang tensyon sa balikat at ang panginginig ng kamay nito habang hinahawakan ng doorknob. At bago tuluyang bumukas ang pinto, nagsalita si Michelle. Mag-ingat ka, Jairo. Balik ka rito sa atin. Dito ka na uuwi kasi nandito naman ang asawa mo. Sinamaan siya ng tingin ni Jairo, pero halatang nahirapan huminga. At nang sa wakas ay nakalabas ito, napangiti si Michelle ng tuluyan. Ramdam niyang hindi pa tapos si Jairo sa kanya. Mula ng gabing yon, unti-unti parang naging routine ang init sa pagitan ni na Michelle at Jairo. Hindi nila inaamin sa isa't isa, pero ramdam nilang pareho. Ang bawat pagbisita ni Jairo sa apartment ay may kaakibat na tensyon. Bawat tingin, bawat paghawak, at bawat maliit na halik, parang maliit na paglalapit na nagpapatibay ng nakalimutang koneksyon. Isang hapon, bago dumating si Jairo, nag-ayos si Michelle sa sala. Trip niyang magkulot ng buhok, kaya yon ang kanyang ginawa. Maya-maya'y narinig niya ang tunog ng gate. Nang pumasok ito, agad siyang napangiti. Hi! Saglit na ngumiti si Jairo pero bumaling na agad sa kanilang bunso. Hi Lucas, kumusta ng araw mo? Hinayaan niya na munang makipagbanding sa mga bata ang dating asawa. Kapag nandoon si Jairo, pakiramdam niya ay parang bumabalik lang ang dati. Pagod ka ba? Tanong ni Michelle habang inaayos ang hair clip. Medyo, sagot ni Jairo. Napatingin sa hubog niya. Tapos, mabilis na bumalik sa mukha ni Michelle. ikaw, Nasanay na, sagot niya habang nakangiti. Kapag sanay kang mag-isa, madali na. Hindi niya alam kung bakit niya yun sinabi. Siguro, dahil gusto niyang makaramdam si Jairo ng kaunting guilt. O gusto lang niyang ipaalala na walang ibang sumasalo sa kanya kundi siya mismo. Napatingin si Jairo sa sahig. Michelle, about sa nangyari nitong mga nakaraang araw. Nauutal ito at halatang nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi dapat tayo. Pwede bang wag mo nang tapusin? Mabilis na putol ni Michelle. Napatingin sa kanya si Jairo.
Alam ko ang sasabihin mo, dagdag niya pa. At alam kong naguguluhan ka, pero Jairo, hindi ko tinatanggi. May nangyayari ulit sa atin at mahal pa rin kita hanggang ngayon. Gusto kong magkabalikan tayong dalawa. Tahimik si Jairo at hindi kumikibo, pero hindi rin tumatanggi. Kaya siya na mismo ang nagsalita. Hindi naman ako umaasa ng sobra. Hindi ko sinasabing bumalik ka agad. Pero ramdam mo rin ba to? O ako lang? Napalunok si Jairo. Michelle, Mata man niya itong tiningnan. Naiinis ka ba kung sasabihin kong namimiss kita? Napailing si Jairo. tama na, please. Itigil mo na to. Hindi dapat ganito. Pero bago pa makapagpatuloy, malumanay na pinatong ni Michelle ang daliri sa labi niya. Hindi kita pinipilit bumalik. Ang sinasabi ko lang, hindi mo kailangan tumakbo sa tuwing may nararamdaman ka. Tumingin si Jairo sa kanya. Nakita niya ang parehong tingin noong unang beses silang naghalikan muli. Pagkatapos ng isang taong paghihiwalay. May pagod, nangangamba, pero halatang gusto at kailangan. Wala akong nararamdaman. Hindi dapat ganito. Inaakit mo lang ako. Mariing sabi ni Jairo. Doon natawa si Michelle. Pero naakit ka naman, di ba? Sa isang beses, maiintindihan ko pa. Pero nakailan na ba tayo? 4 na beses. At sa lahat ng yon, bumigay ka, di ba? Hindi siya ganoong klase ng babae. Hindi yon ang sentro ng pagsasama nila noon. Maaga siyang nabuntis, pero pinakasalan siya ni Jairo dahil mahal na mahal niya ito. Pero nang magkaroon siya ng anak, matagal niyang natutunan na bahagi yon ng kanilang pagiging mag-asawa. Kaya naisip ni Michelle na baka kaya siya iniwan ay dahil bukod sa nakakairitan niyang ugali noon, nagkulang din siya sa parteng yon. Unti-unting lumapit si Jairo. Hindi niya alam kung kusang gumalaw ang katawan nito o kung lumapit siya. Pero nagtagpo ulit ang kanilang mga labi. At kapag naghihiwalay sila, parehong hingal, parehong naguguluhan, at parehong may natitirang init na ayaw pangalanan ni Jairo. Dahan-dahang tumayo ang dati niyang asawa. Kailangan ko nang umalis. Sige, nakangiti si Michelle pero hindi mapanukso ng oras na yon. Panalo dapat siya pero bakit nakakaramdam siya ng lungkot? Ingat, may nangyari ulit sa kanila. Minsan man, pero alam niyang panibagong ugnayan yon sa kanila ni Jairo. Iyon nga lang, pagkatapos magpadala sa bugso ng mga damdamin, agad na aalis si Jairo at palaging nakakaramdam ng guilt. Aaminin ni Michelle na nasasaktan siya doon. Pero palagi niya nalang sinasabi sa sarili na kaunting akit at tulak pa rito, babalik din ang asawa niya sa kanya. Dahil sa ginagawang pakikitungo ni Jairo sa kanya, may bahagi talaga kay Michelle na naiinis. Kaya ang girlfriend na lang nitong si Riva ang gusto niyang pagbuntunan. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang cellphone. Iinisin niya ito, bibigyan niya ng dahilan para umayaw kay Jairo. Total, wala naman talaga itong karapatan sa asawa niya. Salamat ha, pinapayagan mo ang asawa ko na makipag-S sa akin. May nangyayari sa amin sa tuwing bumibisita siya rito. Wala namang mali ron, di ba? Ako naman ang asawa niya at ina ng mga anak namin. Pinindot niya ang send. Sandali, tila huminto ang oras. Kapag naiisip niyang masasaktan niya ang girlfriend ni Jairo, ang galit, ang takot, ang selos, parang gantimpala sa lahat ng effort niya. Pero nang makarinig ng malalakas na katok kinagabihan, labis siyang nagulat. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Jairo. Pula ang mukha nito, galit ang tingin at hawak ang cellphone sa kamay. Bakit mo siya mini-message? Sigaw ni Jairo at galit na galit sa kanya. Umawang ang bibig niya. Jairo, hindi ko sinasadya. Michelle! Singit ni Jairo, halos sumigaw sa tenga niya. Bakit mo ginawa yun? Alam mo namang may relasyon ako kay Riva. Bakit mo sinabi? Bakit mo sinabing may nangyayari sa ating dalawa?
Nangilid ang mga luha niya. Pero Jairo, totoo naman yun. Mas mabuting alam niya, di ba? Kapag nalaman niya, hindi rin naman niya matatanggap. Hindi, Michelle. Sigaw ni Jairo, tumigil sandali at huminga ng malalim. Hindi mo ba naiintindihan? Nangyayari man to pero si Riva ang mahal ko. Yun ang totoo at hindi na ikaw. Para bang bumagsak ang mundo ni Michelle. Hindi siya makapagsalita. Humawak siya sa sandalan ng sofa na parang yun lang ang tanging bagay na pwede niyang kapitan. Ang daling sabihin niyan sa'yo na para bang hindi mo ko asawa. Ako pa rin ang asawa mo, Jairo. Paalala niya rito. Michelle, kailangan mong maintindihan. Hindi mo siya pwedeng palitan. Hindi ikaw ang mahal ko ngayon. At kahit anong gawin mo, ito ang realidad nating dalawa. Matagal na tayong tapos. Umupo si Michelle sa sofa at hindi napigilang umiyak. Parang ang bawat sandali na iniisip niyang tagumpay ay naging lason sa puso niya. Ang bawat yakap ay nagiging pait. Bawat halik ay nagiging mapait na alaala. Jairo naman, mahal pa rin kita. Ako na lang ang piliin mo. Maghihiwalay din naman kayo niyan. Sa tingin mo ba talaga, magiging masaya kayo habang nandito ako? Mahal mo siya? Paano yun? Siya ang kabit mo? Asawa mo pa rin ako? Sa tingin mo, bibigyan kita ng annulment? Mariin niyang tanong dito. Mataman siyang tiningnan ni Jairo. Michelle, kailangan mong huminto sa ilusyon mo. Parte ka na lang ng nakaraan ko. Maayos naman tayo naghiwalay, di ba? Pareho tayo nagkasundo na wala na. At yun ang dapat mong tanggapin. May mahal na akong iba at ayokong mawala si Riva sa akin. Kumuyom ang mga kamao ni Michelle. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang idemanda ang asawa niya at ang girlfriend nito na si Riva. Gusto niyang mahirapan palalo ang mga ito. Pero hindi niya kayang gawin yon. Wala siyang pera. Madedehado si Jairo. Baka maapektuhan ang mga anak nila. Wala siyang pera para buhayin ang mga ito. Parang ang dapat pa niyang ipagpasalamat na kasama siya sa sinusustentuhan ni Jairo. Muling napailing si Jairo. Michelle, kailangan mong tanggapin. Hindi mo siya mapapalitan. At kahit anong gawin mo, hindi ko kayang mahalin ka ulit sa paraang gusto mo. Tumango si Michelle habang nanginginig. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka. Mahal mo si Riva. Pero kinaya mo na may mangyari sa atin ng paulit-ulit. Pero sige. Okay, naiintindihan ko. Sorry kung pinipilit ko ang sarili ko sa asawa ko. Umalis ka na. Kung yan ang gusto mong mangyari, pumunta ka na rin sa girlfriend mo at bagong mahal mo. Gusto ko nang magpahinga. Tumayo siya at pumunta na sa kwarto. Tinabihan niya na lang ang kanyang mga anak. Tahimik siyang lumuha ron. Habang umiiyak, naisip ni Michelle na para siyang siraulo na sinasalba pa ang kanyang pride. Pride na matagal nang wala sa kanya. Itinaas niya pa ang sarili na alam niyang matagal niya nang ibinaba para kay Jairo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding awa para sa kanyang sarili. Michelle, panimula ni Jairo nang muli itong bumisita. Simula ngayon, hindi na ako pupunta sa bahay para makita ang mga bata. Tumayo si Michelle sa gitna ng sala at hinawakan ang kanyang cellphone. Ano? Bakit mo sinasabi yan? Ayaw mo nang makita ang mga anak mo? Ano? Talaga bang nahumaling ka na dyan sa Riva mo at gusto mo nang kalimutan ng mga bata? Mahal ko ang mga anak natin, sagot ni Jairo. Ang akin lang, para matigil na to. Ako na ang mag-iisip ng paraan. Dalhin mo na lang sila sa bahay ni Riva. Doon na lang kayo mag-meet. Mas madali sa akin. Dalhin mo na lang ang mga bata. Like, weekdays sila sa'yo tapos weekends naman sa akin. Kapag nasa trabaho ako, si Riva mag-aalaga sa kanila. Natigilan si Michelle sa mga naisip na solusyon ni Jairo. Mapakla siyang tumawa. Akala yata nito na sapat na ang pagmamahal niya para pumayag sa mga gusto nitong mangyari. Sa tingin mo ba, papayag ako sa mga kalokohan mo? Nanginginig ang boses ni Michelle. Hindi ako papayag. Ako ang ina ni na Lucas at Leah. Kaya ako lang ang mag-aalaga.
Anong karapatan mong ipahawak sa babae mo ang mga anak ko? Siya bang nagbuntis? Siya bang umire? Hindi mo ba naiisip kung gaano yun nakakaapekto sa mga bata? Hindi mo ba naiisip na bata pa sila at walang ideya sa lahat ng mga nangyayari sa ating dalawa? Sa mga mata ng mga anak natin, mag-asawa pa rin tayo. Kapag pinakita mong babae mo, anong iisipin nila? Na may ibang babae ang daddy nila? Na may ibang mommy sila? Ngunit tila walang pakialam si Jairo. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, Michelle. Para sa akin, dun sila dapat. Mas madali lang. At yan ang gusto ko. Napairap si Michelle. Hindi. Kung natutukso ka sa akin, pigilan mong walang hiya ka. Kung nag-aalala ka na bibigay ka na naman sa akin at lolokohin ang pinakamamahal mong girlfriend, ikaw ang may problema. Hindi pwedeng ako ang mag-adjust o ang mga bata para sa inyong dalawa ng tsaka mong babae. Hindi ako papayag na dalhin mo kahit saan ng mga anak ko. Hindi ko hahayaan na mapunta sa lugar mo ang mga anak ko. Hindi ko pwede silang ilagay sa sitwasyon na puno ng tensyon at galit. Hindi pwede. Kung ayaw mo, Michelle, Halos sumigaw si Jairo sa kanya. makikita mo sa korte. Magpa-file ako ng legal action. Ako ang may karapatan. Tumigil si Michelle sandali, huminga ng malalim at ramdam ang bigat sa dibdib. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nag-init ang dugo sa katawan niya. Ang galit at pagmamahal sa kanyang mga anak ay nagtulak sa kanya na lumaban. Jairo, kung magpa-file ka, hindi rin ako basta tutunganga at magpapatalo. Ang lakas ng loob mo, porke alam mong wala akong trabaho? Ano, dahil may connection ka at may tito ka na isang judge? Wala akong pakialam. Sampalin ko lang kayong lahat. Magpa-file rin ako dahil kasal pa rin tayo at ikaw ay may ibang babae. Sige, hamunin mo ako at babalik ta rin kita. Huwag mo akong subukan, Jairo. Hindi mo iniisip ang pamilya mo. Hindi mo iniisip ang mga bata. Kaya kung magpupumilit ka, alam mo na, hindi mo magagawa kahit anong gusto mo. Walang legal na kakampi sa'yo dahil mali ang mga intensyon mo. Natahimik si Jairo at hindi nakapagsalita. Nagulat yata sa mga binitiwan niyang salita. Maaring ibinaba niya ang kanyang pagkatao pagdating dito. Pero kapag mga anak na nila ang pinag-uusapan, hinding-hindi siya magpapatalo. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mong mangyari. Ako ang nanay kaya akin sila pareho. Galit niyang sabi rito. Alam ko na may connection ka, pero hindi mo alam ang kayang gawin ng isang ina kapag nadehado na. Hindi ko hahayaan. Walang nagawa si Jairo kundi ang umalis. Hindi niya alam kung anong desisyon ito, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, nasa kanya ang mga bata at hindi aalagaan ng riba na yon. Matapos ang ilang linggo ng tensyon at banta, wala rin namang nagawa si Jairo. Si Michelle pa rin ang nasunod. At bumalik na lang ulit sa dating routine na bumibisita sa bahay nila ang dating asawa. Hi! Bati ni Michelle nang makita ito. Michelle, pwede ba? Tanong ni Jairo at parang nag-aalangan. Gusto ko lang makasama sandali sina Leah at Lucas. Tumango si Michelle. Sige lang, sana yung nakaraang pinagtalunan natin, hindi na sana natin pagtalunan ulit. Hindi na rin naman magbabago ang isip ko. Kung nagkakaproblema kayo ni Riva, ikaw ang mag-isip ng paraan. Total, dulot din naman ang mga desisyon mo kung bakit ganito ang sitwasyon nating tatlo. Ngunit napansin ni Michelle ang kakaibang kilos ni Jairo. Para bang aligaga ito at hindi mapakali. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik si Jairo sa bahay. Una, para lang makita ang mga bata. Ngunit marami talaga siyang napapansin sa dating asawa. Isang hapon, habang naglalaro sila ng mga bata sa sala, si Jairo ay naupo malapit kay Michelle. Bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Michelle! Ha? Sagot ni Michelle at medyo nagulat. Pagkatapos naman kasi ng sagutan nila, wala nang nangyari sa kanilang dalawa. Napalunok ito. Parang miss ko na to. Miss ko ng lahat ng normal na nangyayari dito. Miss ko na kayo. Paglipas ng ilang araw,
Nagiging mas physical na ulit ang mga kilos ni Jairo. Hawak ang balikat ni Michelle sa tuwing naglalakad sila sa sala. At minsan, isang halik sa pisngi na parang walang kahulugan. At sino ba ang babaeng walang utak na pumapayag sa ganoong setup? Walang iba kundi si Michelle. Pero gulong-gulo na rin kasi siya. Kahit nag-aaway sila sa maraming bagay, mahal niya pa rin ito. Gusto niya pa rin umasa na siya ang pipiliin ni Jairo. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, nakaupo sila sa sofa ng dating asawa. Uuwi na dapat ito, pero nagulat siya nang manatili si Jairo sa kanya. "Michelle," bulong niya habang hawak ang kamay ni Michelle. "Oh," sagot ni Michelle at mataman itong tiningnan. "Bakit hindi ka pa umuuwi?" "Naguguluhan na ako sa nararamdaman ko." Huminga ng malalim si Jairo. Napailing naman siya. "Naguguluhan ka? Kasi pilit mong pinipili ang babae mo. Ako naman ang asawa mo." Sa sandaling yon, pinilit ni Michelle ang sarili na manatiling kalmado. Alam niya ang apoy na nag-aalab sa dibdib niya, ang init ng tensyon at ang sigaw ng katawan na nararamdaman niya sa presensya ni Jairo. Ngunit sa loob niya, may tinig na tumatawag. Hindi naman yun pagmamahal. Para bang pinipilit niya na ang isang bagay na hindi para sa kanya. Pero kahit ramdam niya yon, hindi maiwasan ni Michelle ang kaunting kaligayahan sa pansamantalang atensyon ni Jairo. Sa bawat hawak ng kamay, sa bawat halik sa pisngi, sa bawat tingin, may bahagi sa kanya na nagpapaligaya. Pagkatapos ng gabing yon, may nangyari ulit sa kanila. May pisikal ulit silang ugnayan. Yun nga lang, hindi pa rin ito binibitiwan si Riva. Para bang bawat pagtatapos ng pagnanasa, nandoon na agad ang nakasunod na konsensya. Pero inintindi yun ni Michelle. Baka nga naguguluhan lang si Jairo. Baka sa huli, magkaroon ito ng lakas ng loob na iwan si Riva. Magkaroon ulit ang asawa niya ng paninindigan na balikan sila at maging isang buong pamilya ulit sila. Bakit ba palagi siyang aalis agad? Bakit hindi siya nananatili kahit sandali? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang pintuan na sarado na naman. Pagkatapos umalis ni Jairo. Hindi siya nagbibigay ng paliwanag, hindi nagbibigay ng pangako, wala siyang effort. Gusto niyang sabihin kay Riva ang lahat. Gusto niyang sabihin na niloloko ito ni Jairo. Gusto niyang sabihin na bumalik na ang kanyang asawa sa kanya. Pero ayaw niyang pangunahan si Jairo. Gusto ni Michelle na ito mismo ang gumawa ng paraan na alisin si Riva sa buhay nito. Pero lumipas na ang mga linggo, wala pa rin ginagawa ang kanyang asawa. Para bang gusto nito na silang dalawa ni Riva sa buhay nito. At tila kahit alam ng girlfriend ni Jairo na magulo ang sitwasyon ng karelasyon sa asawa nito, parang wala na ring pakialam. Kaya habang tumatagal, hindi niya na nagugustuhan ang mga nangyayari. Yun na ang pinakamababang ginawa niya sa buong buhay niya. Pakiramdam ni Michelle, siya rin ang may kasalanan sa lahat ng yun dahil tinotolerate niya si Jairo. Ano ba to? Bakit ako nakakaramdam na ginagamit lang ako? Bulong niya sa sarili. Hindi na siya natutuwa sa mga ginagawa ng dating asawa. Para bang hirap na hirap itong magdesisyon. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na naglalaro. Sinasabi ko sa sarili ko na ginagawa ko to para sa pamilya ko. Bulong ni Michelle at huminga ng malalim. Pero bakit ganito sa pakiramdam? Nang makatulog na ang mga bata, doon pa lang siya nakaligo. Pero habang pinapatuyo ang buhok, hindi niya napigilang lumuha. Lumuluha siya para sa sarili niya na nakalimutan niyang mahalin. Biglang pumasok si Leah sa banyo at halatang nagising lang. "Mommy?" "Ha?" Sagot ni Michelle at pinunasan agad ang mga luha. "Anak, bakit ka nagising? May bad dream ka ba?" "Sad ka, Mommy?" Tanong ni Leah at marahang lumapit sa kanya. Parang lumundag ang dibdib ni Michelle sa sinabi ng kanyang anak.
Tumigil siya at tinitigan si Leah. Ang malambing na tinig na yon ay pumukaw sa kanyang puso. Hindi naman Leah. Medyo pagod lang, sagot ni Michelle at sinusubukang itago ang lungkot. Lumapit ang bata, hinawakan ng kamay ni Michelle at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Mommy, hindi ka po okay? Kita ko sa eyes mo na fluffy. Sa sandaling yon, parang bumagsak ang lahat sa puso ni Michelle. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat init na nararamdaman niya kay Jairo ay hindi lang nakakaapekto sa kanya. Nakakaapekto rin yon sa mga bata, sa klase ng gulong kalalakihan ng mga ito. Huminga siya ng malalim at niyakap na lang ang kanyang anak. Naisip niya kung ano na lang ang halimbawa ang ibibigay niya sa kanyang mga anak. Anong natututunan ng mga ito sa pagmamahal niya ng ganoon? Kaya sa muling pagbisita ni Jairo, lilinawin niya na ang lahat. Kailangan niya nang putulin ang ugnayan nila sa ganoong paraan. Hindi pwedeng dalawa silang babae sa buhay nito. Jairo, kailangan nating mag-usap. Seryoso niyang sabi. Bahagya namang nagulat si Jairo sa asal niya. Sige, ano bang pag-uusapan natin? Kailan mo hihiwalayan si Riva? Umawang ang bibig nito. Anong klaseng tanong yan, Michelle? Mapakla siyang tumawa. Anong klaseng tanong din yan, Jairo? Ayoko ng ganito. Naguguluhan ka pero manindigan ka sa desisyon mo. Pasalamat ka at hindi ko sinasabi kay Riva na may nangyayari na naman sa atin. Pero wala na akong pakialam doon. Ang gusto ko lang, mamili ka na. Hindi pwedeng dalawa kaming babae sa buhay mo. Ayoko ng ganito. Ngayon ko lang binaba ang sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sino sa amin ni Riva ang pipiliin mo? Hindi agad makapagsalita si Jairo. Parang wala itong gustong pakawalan kahit ang isa sa kanila. At hindi na siya makakapayag doon. Sa pagkakataong yon, pipiliin ni Michelle ang kanyang sarili. Ano? Giit niya pa rito. Napalunok si Jairo. Teka lang, bakit ka ba ganito? Okay naman tayo ah. Alam mo na ang desisyon ko dyan. Si Riva ang mahal ko. Di, sira ulo ka. Putol ni Michelle sa sinasabi nito. Doon ka at huwag mo na akong ikama dahil ang asawa mo ko. Kung siyang pipiliin mo, doon ka na. Ngayon ko lang na-realize na wala ka pala talagang kwentang asawa. Nagtitiis lang ako dahil sinusustentuhan mo kami ng mga bata. Sinubukan siyang hawakan ni Jairo. Michelle, teka lang. Napailing siya at bahagyang umatras. Alam mo, Jairo, tapos na. Tapos na ang mga bagay na nagaganap sa pagitan natin na para lang puna ng kakulangan natin sa isa't isa. Hindi na pwede ang ganito. Ako ang asawa mo at ako ang dapat na mas may karapatan. Pero okay na. Gising na ako. Hindi ako makikipag-agawan sa lalaking walang paninindigan. Co-parent na lang ulit. Magtatakda na ako ng hangganan para sa mga bata at para sa sarili ko. Nakakaubos kang mahalin, Jairo. Nakita ni Michelle ang kaguluhan sa mga mata nito. Para bang naluluha ito sa hindi niya malamang dahilan. Pero wala na siyang pakialam doon. Si Riva ang ginigiit nitong mahal, kaya hahayaan niya na. Basta huwag lang pabayaan ang kanyang mga anak, wala na siyang magiging problema. Dahan-dahang inilatag ni Michelle ang kanyang mga boundaries. Simula ngayon, ang mga pagbisita mo ay para sa mga bata lang. Wala nang ibang dahilan. Pwede mong ipasyal ang mga bata, pero iuuwi mo rin sila. Pangalawa, wala nang sleepover dito. Pangatlo, hindi mo na ako pwedeng landiin. Huwag kang mag-alala, hindi na rin kita aakitin. Si Riva ang pinili mo kaya dun ka na. Hindi ko na ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Kung gusto mong tuluyan tayong maghiwalay, magpagawa ka ng annulment papers at pipirma ko agad. Mataman siyang tiningnan ni Jairo na halatang naguguluhan at nasasaktan. Michelle, naguguluhan pa ako. Padalos-dalos ka namang magdesisyon. Bakit? Hindi ba at naging padalos-dalos ka rin naman nang iwan mo ko? Ni hindi mo man lang sinikap na maging maayos. Nag-girlfriend ka pa. Kaya ngayong sumusuko na ako, wala ka ng karapatang mag-demand ngayon. Wala ng pero, Jairo. Eto na ang desisyon ko.
Para sa unang pagkakataon, pinipili ko ang sarili ko. Pinipili ko ang mga anak ko. Hindi ako laruan, para usan na babalikan at ikakama mo lang kahit kailan mo gusto. Hindi na pwede ang mga bagay na dati nating ginagawa. Ayoko na. Kung si Riva ang mahal mo, siya lang. Wag na ako. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, walang nagawa si Jairo kundi ang pumayag sa mga gusto niya. Hindi niya rin naman kasi deserve ang ganoong pagtrato. Halata naman na hindi siya mahal ng kanyang asawa. Siya lang ang nagpupumilit. At ngayong buo na ang desisyon ni Michelle, muli niyang bubuuin ang kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat para mag-improve para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. Gusto niyang dumating ang araw na hindi na siya umaasa kay Jairo, na kahit mawala ang sustento nito, kayang-kaya niya pa ring buhayin ang mga anak niya. Isang maaliwalas na umaga, nagising si Michelle sa tunog ng mga tawa ni na Lucas at Leah sa kwarto nila. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata, mas magaan na ang kanyang kalooban. Kinuha niyang cellphone at tinawagan ang kanyang mama. Naisip niyang humingi ng tulong dito. Binigo niya ito pero alam niyang sa lahat ng tao, ang kanyang ina pa rin ang maaasahan niya. "Hi ma," bati ni Michelle. "Michelle, kumusta anak?" Sagot ng kanyang ina. Halatang nagulat na napatawag siya. "Ma, hihingi po sana ako ng tulong. Pwede mo po bang alagaan ang mga anak ko? Gusto ko pong magsimula para sa sarili ko." Pakiusap niya. "Siyempre anak, walang problema. Gusto kong makita kang masaya ulit." Sagot ng kanyang ina at puno ng suporta. "Hinihintay lang naman kita na humingi ng tulong sa akin. Hindi kita pinangungunahan. Kasi alam ko na sa lahat ng mga anak ko, ikaw palagi ang mataas ang pride. Kinakaya lahat kahit nahihirapan naman." Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Michelle na mag-ayos sa sarili. Pero syempre, hindi para kay Jairo, kundi para rin sa kanya. Hindi lamang pisikal na sarili ang kanyang inaalagaan. Naisip niya na kailangan ding mapalakas ang isip at kakayahan. Nag-enroll siya sa isang baking class. Matagal na kasi niyang gustong matuto noon. Wala lang talaga siyang time nang magkaroon ng mga anak. Pero ngayong katulong niya ang kanyang ina sa pag-aalaga ng mga bata, medyo nagkakaroon siya ng time para sa sarili. Kinabahan siya habang nakaupo sa loob ng maliit ng studio kitchen. May kanya-kanya silang stations. Habang pinagmamasdan niya ang mga gagamitin, napapangiti talaga siya. May babaeng lumapit, naka-apron at friendly ang mukha. "Hi, first time mo rin?" "Oo sagot ni Michelle. "Medyo kinakabahan ako. Parang first day of school. Matagal ko na kasi talagang gustong matuto mag-bake. Mahilig sa pastries ang mga anak ko. Saka baka maging negosyo rin balang araw." Tumawa ang babae. "Same, nandito lang naman ako para matuto mag-bake. Yung mother-in-law ko kasi mahilig, kaya aaralin ko na para may bonding kami. Ako pala si Lani." "Michelle," pakilala niya naman. Nagkamayan sila. Pagdating ng instructor, isang bubbly at masiglang babae na ang pangalan ay Chef Dara. "Baking is not just about measuring ingredients. It's about presence. Kapag magulong isip, magulo rin ang produkto," saad ni Chef Dara. Habang nagmimix si Michelle, may kakaibang saya siyang naramdaman. Masaya siya sa ginagawa at parang unti-unting nawawala ang stress. "Wow!" sabi ni Lani na nasa tabi niya. "Ang smooth ng dough mo. Marunong ka na ba nito dati?" Umiling si Michelle at matamis na ngumiti. "Ngayon lang talaga. Pero ang saya pala. Siguro kasi gustong-gusto ko talaga. Kung hindi ako nabuntis agad, baka nga pastry chef na ako ngayon." At sa loob lang ng 2 oras, hindi niya naisip si Jairo. Hindi niya naisip ang problema nila. Hindi niya inisip kung babalik ba ito o hindi. Hindi niya naisip na minsan siyang nagpakababa para lang mahalin ng asawa na hindi siya kayang mahalin ng buo. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Leah na may excited na mukha. "Mommy, ano po yan? Cookies ba yan?"
Napangiti si Michelle. Oo, first class ko today. Tikman mo. Kumuha si Leah, kumagat at napapikit. Mommy, pwede ka na pong magtayo ng bakery dito sa bahay? Lucas, come here. Tikman mo ang gawa ni Mommy. Natawa si Michelle. Masaya siya sa suporta nito. Kahit bata pa si Leah, alam na alam nito kung paano palakasin ang loob niya. Dumating ang kanyang ina mula sa kusina. Kumusta ang klase mo? Ma, ang saya. Parang nagbubukas ang utak ko ulit sa ibang bagay. Mabuti naman, sabi ng kanyang ina habang inaabot ang isang cookie. Michelle, masaya ko para sa'yo. Dapat talaga'y may oras ka rin sa sarili mo at may iba kang ginagawa para hindi ka magpapakasyunga dyan kay Jairo. Tumango siya at tipid na napangiti. Siguro nga yun ang kulang sa kanya noon. Kaya kahit iniwan na si Michelle, nagkukumahog pa rin siya na bumalik sa kanyang asawa. Pakiramdam niya kasi noon ay wala nang natira sa kanya. Magmula nang maging mag-asawa sila ni Jairo. Bumibisita pa rin naman ang ama ng mga anak niya. Pero hindi na rin sila gaanong madalas magkita. Iniiwasan niyang magkita sila ni Jairo. Tinataon niya palagi na wala siya sa bahay kapag bibisita ito. Kaya ang nakakaharap ni Jairo ay ang kanyang ina na nag-aalaga sa mga bata. Kaya lang, may isang araw na dumalaw ito ng walang pasabi. Nagpang-abot tuloy sila. Saktong abala pa siya ng oras na yun sa kitchen, sumusubok na mag-bake ng cupcakes. Hi! Bati na lang ni Michelle. Hindi agad nakasagot si Jairo. Napatingin ito mula ulo hanggang paa sa kanya at hindi makapaniwala. Hi, sabi nito at umawang ang bibig. Pinilit na lang niyang maging kalmado. Gusto mo ng cupcake? Lumapit si Jairo sa mesa. Ikaw ang gumawa? Tumango naman siya. Nag-enroll ako sa baking class. Nag-aaral akong mag-bake. Wow, sabi ni Jairo at tinitingnan ng cupcake na parang nagugulat. Hindi ko alam na gusto mo pala yan. Madami akong gustong bagay na hindi mo alam, sabi niya ng payapa. Hindi ko alam kung busy ka ba nun o hindi lang talaga ako nagkwento sa'yo. Tahimik si Jairo saglit. Sorry. Nagpatuloy siya sa pag-aayos. Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Tapos na yon. Wala na naman. Saka ano ka ba? Kailan mo ba aasikasuhin ang annulment papers natin? Hindi agad nakasagot si Jairo. Para bang may bumabagabag rito. Pero maya-maya ay muli itong nagsalita. Wala na kami ni Riva. Natigilan si Michelle sa paglalagay ng icing sa cupcakes. Ilang buwan na ba simula nang linawin nila ang lahat? Hindi niya namalayang dahil masyado na siyang abala sa sarili niya. Wala na siyang panahon para panghinayangan pa ang nangyari sa kanila ni Jairo. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi nito yon sa kanya. Okay, wala naman akong pakialam dyan. Ang gusto ko lang, ayusin mo na ang annulment papers natin para magkapirmahan na tayong dalawa. Seryoso niyang sabi rito. Napakagatlabi si Jairo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala na kami ni Riva. Naghiwalay na kami. Napagtanto ko na ikaw ang mas dapat kong piliin. Total, ikaw naman talaga ang asawa ko. Ikaw ang ina ng mga anak ko. Matama niya itong tiningnan. Noong mga panahong ibinababa niya ang sarili para kay Jairo, siguro ay tuwang-tuwa ang dating Michelle. Pero ngayong naririnig niya ang mga yon, para bang nawawalan na siya ng pakialam. Mahal niya pa rin si Jairo, pero unti-unti na siyang bumibitaw at hindi na siya susugal doon. Jairo, alam mo na ang opinion ko dyan. Ayoko nang bumalik sa'yo. Naghiwalay man kayo o hindi, ito na ang desisyon ko. Okay na ako. Gusto ko na lang ng annulment. Paalala niya rito. Bakas ang sakit sa mukha ng kanyang asawa. Akala ko ba mahal mo ko? Baka naman kaya pa nating ayusin to. Pangako magbabago na ako. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo at sa mga bata. Isipin mo naman ang mga bata. Hindi ba mas magandang buo ang pamilya natin? Maganda nga, mahinang sabi ni Michelle. Pero ayoko na.
Naintindihan na nila kung bakit tayo ganito, kung bakit ganito ang setup natin. At paulit-ulit ko yung ipapaliwanag hanggang sa maintindihan at tanggapin nila. Saka sana naisip mo yan noon bago mo ko iniwan. Seryoso akong ayoko na, Jairo. Mahal kita, pero hindi ko na uubusin ang sarili ko para sa'yo. Pinagod mo ko, sumuko na ako, kaya hindi na ako babalik. Hindi na nakapagsalita si Jairo. Nakita niyang tumulo na ang mga luha nito, na mabilis namang pinunasan. Nasaktan si Michelle para rito, pero mas masasaktan siya kung pahihintulutan niya ulit. Ang ganda mo, garal-galang boses na sabi ni Jairo. Napailing si Michelle. Tama na. Hindi, seryoso. Nakatingin ito sa kanya at bakas ang sakit, pagsisisi at panghihinayang. Para kang mas masaya. Masaya ako makita kang ganito na may pinagkakaabalahan. Masaya ako para sa'yo. Hindi agad nag-react si Michelle. Hindi niya alam kung maniniwala ba. Pero sa loob niya, may humaplos na lambing at kirot. Salamat. Tangi niya na lang nasambit. Huminga ito ng malalim. Huwag kang mag-alala, Michelle. Ipapaasikaso ko ng annulment natin. Palalayain na kita. Marahan na lang siyang tumango. Sa mga araw na sumunod, unti-unting bumalik ang kanyang confidence. Hindi na siya natatakot sa sarili niyang refleksyon. Ngayon, kapag tinitingnan niya ang sarili sa salamin, nakikita niya ang isang babae na may kakayahang umangkop, bumangon at maging masaya. Mas natuto pa siyang mag-bake. Noong una, mga cupcakes na muna ang mga pa-order niya, hanggang sa natuto na siya sa mga cake. Nagsimula siya sa online at agad pumatok ang mga produkto niya. Pagkatapos ng 4 na taon, lumago yun at nagkaroon siya ng sariling bake shop. Mommy! Bulalas ni Lucas at yumakap sa kanya. Alis na po kami! Bye po! Mahina siyang tumawa. Sige, behave sa school ha. Lia, halika rito. Ayusin ko ang buhok mo. Agad namang lumapit ang anak niya. Nang matapos niyang ayusin, napangiti naman ito. Thank you, Mommy. Bye na rin po. Saan po pala kami magpapababa sa service? Dito po ba sa bahay o sa bake shop po? Sa bake shop, anak. Medyo gagabihin kasi sa closing. Wala kayong kasama sa bahay. Doon na tayo mag-dinner. Tapos tambay na lang tayo sa office ko. Imporma ni Michelle sa mga ito. Pagkaalis ng mga bata, saglit na muna siyang naglinis ng bahay. Pagkatapos, naghanda na siya papuntang bake shop. Marami rin kasing gagawin, kaya kailangan na kailangan talaga si Michelle. Pagpasok sa bake shop, medyo maraming tao dahil weekend. Agad na siyang dumiretso sa kitchen. Abalang mga staff niya roon sa mga orders. Bukod din naman kasi sa pastries, may mga meal din naman sila roon. Kaya ang gagawin niya, gagawa siya ng mga order. Marahang lumapit sa kanya si Edward, dala ang moist cake at chiffon cake na pinabake niya rito kahapon. Nanlaki ang mga mata ni Michelle nang bigla itong humalik. Sinamaan niya ng tingin ang kanyang boyfriend. Ikaw talaga, sabi ko na ngang bawal ang malandi sa kitchen. Natawa naman ito. Boyfriend mo naman ako. Nakapasok ng mga bata. Marahan siyang tumango at nagsimula ng maghiwa ng cake. Oo, nasa school na. Dito sila mamaya, mangungulit na naman ang mga yun sa'yo. Tumawa naman ito at minamasahe pa ang balikat niya. Siyempre, favorite na nila ako. 2 taon na niyang boyfriend si Edward. Isa itong chef at bayaw ni Lani. Noong una, ayaw pa nila sa isa't isa. Pero kapag tinamaan talaga ng pag-ibig, wala nang magagawa. Naging close na rin si Edward kina Lia at Lucas. Tinuturing nitong mga anak ang mga anak niya. Kaya talagang mas matibay ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Nasa ibang bansa na rin kasi si Jairo at may sariling buhay. May bagong girlfriend at doon na nagstay for good. Nakakausap na lang ang mga bata through video calls at kung magbabakasyon sa Pilipinas. Inasikaso na rin ang annulment papers nila at alam niyang malapit na rin talagang maaprubahan iyon. Siniko ni Michelle si Edward habang naghahalo ng icing. Bumalik ka nga sa station mo. Napakalandi mo talaga. Tawang-tawa naman ang kanyang boyfriend.
Medyo ginulo pa siya bago bumalik sa pagluluto. Sa mga nakalipas na taon, naging maayos at mas may purpose ang buhay ni Michelle. Hindi naging maganda noon ang mga nangyari at mga desisyon niya sa buhay. Pero ganoon talaga si Michelle dati. Hindi niya na mababago pa yon. Ang mahalaga, nakaahon na siya at natutong bumangon. Nang malapit na mag-close, naging abala na sila sa paglilinis. Tumulong naman ang mga bata na ayusin ang mga upuan kaya napapangiti siya. Nang matapos, sumakay na sila sa sasakyan ni Edward at nagbiyahe pa uwi. Papa, hindi ba po nangako kang mag-ice skating tayo? Kailan po tayo pupunta? Pangungulit ni Lucas kay Edward. Napakamot naman ang boyfriend niya. Promise, next week. Busy lang sa kitchen, anak. Siyempre, nakakaawa naman ng mommy kapag hindi ako pumasok. Promise talaga. Tinawanan na lang ni Michelle iyon. Napakahilig mangako ni Edward sa mga anak niya. Hindi man natutupad agad, ginagawa naman palagi ng paraan. Sa mga lumipas na araw, ganoon ang naging daloy ng buhay nila. Walang pagbabago, pero masaya si Michelle sa ganoon. Hindi na siya naghahangad ng kahit ano. Isang gabi, naalimpungatan ni Michelle. Naabutan niyang sinusukat ni Edward ang ring finger niya. May hawak pang sinulid. Gusto niya itong sawayin, pero nagtulog-tulugan pa rin siya. Nang muli itong humiga sa kanyang tabi, napangiti na lang siya. Gusto niyang matawa, pero pilit niyang pinipigilan ang sarili. Kaya habang naliligo kinaumagahan, tawa siya ng tawa na parang baliw. Mukhang gusto akong pakasalan ng baliw na yun ah. Paano kaya magpapropose? Gusto niya sanang ma-surprise, pero natatawa na lang siya ng lihim kay Edward. Halatang halata kasi ang boyfriend niya. Gaya na lang nung isang gabi. Hinahanap niya ang naiwang lipstick sa kotse nito. Kaso sa halip na lipstick ang makita, kahon at isang engagement ring ang nakita niya. Hindi natuloy siya na surprise. Kaya nang dumating ang araw na naramdaman niyang magpo-propose na ito, na-excite siya pero natawa na lang din talaga. Inaway pa siya bago ang araw na yon na para bang hindi niya alam ang mga plano nito. Iniwan siya ng mag-aama at hinayaang pumunta sa bake shop ng mag-isa. Sa halip na magtaka sa madilim na loob, napapangiti na lang si Michelle. Ano kayong pakulo ng lalaking yon? Nang makapasok si Michelle, unti-unting nagbukas ang ilaw. Maaring alam niya yon pero nagulat pa rin siya. Nandoon ang mga staff, mga kaibigan at mga kapamilya. Nakita niya ang isang red carpet na may petals ng white roses. Bawat hakbang ay may nagbibigay ng white roses sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa dulo kung nasaan ang mga anak niyang masayang-masaya. Mommy, be happy! Bulalas ni Leah at mahigpit siyang niyakap. Wala pa man ay naiiyak na siya. Marriage proposal pa lang yun, wala pang ang kasal. Pero sobrang tindi na ng kanyang emosyon. Hindi naman siya ganoon nang inalok siya ni Jairo ng kasal. Pero siguro nga, hindi niya kailangang magkumpara. Iba ang pagmamahal noon ni Jairo at mas iba ang pagmamahal ni Edward ngayon. Nang humarap si Edward kasabay ng pagtugtog ng bridge ng favorite love song nila, hindi niya napigilang umiyak lalo. Halatang kinakabahan si Edward at nanginginig pa ang mga kamay na nakahawak sa mga bulaklak. Agad niyang hinawakan ang mga kamay nito para matigil sa panginginig. I love you, Edward. Pati ngiti ng kanyang boyfriend nanginginig din. Hindi pa nga ako lumuluhod, Michelle. Mahina siyang tumawa. Hindi niya hahayaang lumuhod mag-isa si Edward. Nang lumuhod ang boyfriend niya, sinabayan niya ito sa pagluhod. Gulat na gulat naman ito sa ginawa niya at agad na inilabas ang singsing. Tumayo ka, Michelle. Magpo-propose ako. Nagsusumamong sabi ni Edward. Marahan naman siyang umiling at hinaplos ang mukha nito. Luluhodin ako dahil katulad mo ang panalangin ko. Nagpapasalamat din ako at magsusumamo sa pag-ibig mo. Mahal na mahal kita, Edward. Hindi ka pa man nagtatanong, oo na agad ang sagot ko.
Oo, magpapakasal ako sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Edward habang isinusuot sa kanya ang singsing. Natatawa siya habang umiiyak sa dibdib niya si Edward. Tiningnan niya ang mga taong nasa paligid nila at mga taong nagmamahal. Sa pagkakataong yon, napagtanto niyang natuto siyang pahalagahan at mahalin ang ibang tao dahil sa wakas, marunong na siyang magmahal sa sarili niya. At ipinagpapasalamat ni Michelle sa Diyos na napapalibutan siya ng mga tao na may malasakit at pag-ibig para sa kanya. Pinapaalala ng kwento ni Michelle na ang pag-ibig ay hindi dapat nauuwi sa pagkawasak ng sarili. Minsan, dahil sa sakit at takot na maiwan, hinahayaang umikot ang buhay sa isang taong hindi na pala marunong magmahal pabalik. Tandaan din natin na mahalaga ang pagpili sa sarili. Hindi yon pagiging makasarili, kundi pagiging matalino at may paggalang sa sariling halaga natin bilang tao. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.